Mga kapatid, unahin po natin ang ulat panahon. Posibleng tumbukin ng bagyong Basyang ang probinsya po ng Surigao del Sur. Tinatayang magdadala po ito ng malakas na ulan at sa mga karatig probinsya din doon. Ang iba pang update sa bagyo, ihahatid sa atin ni News 5 weather frontliner Alvin Pura. Alvin, gaano na nga ba kalapit itong si bagyong Basyang dito sa Philippine Area of Responsibility at saan ang posibleng landfall nito? Magandang hapon siya at magandang hapon sa ating mga kapatid. Ito nga si Bagyong Basyang ay unti-unti pang lumalapit dito po sa ating landmass o kalupaan. Yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 230 kilometers na lamang kaninang alas 2 ng hapon yan. Dito po sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ito po ay nasa tropical storm category pa din na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 80 kilometers per hour. At itong Bagyong Basyang ay inaasahan natin na posibleng maglandfall. Medyo mababa yung ating track dyan. Dito po sa rehiyon ng Caraga, dyan po sa area ng Surigao del Sur. At sa ngayon, ang mga pag-ulan natin ay nararamdaman na sa malaking bahagi po ng Mindanao, particularly dito sa eastern section nito, ang rehiyon ng Caraga at ang ilang bahagi ng Davao Region, maging dito sa malaking bahagi ng Visayas. Yung natitirang bahagi naman ng Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao ay inaabot na ng trough or extension itong bagyong si Basyang. Yes, Alvin, saan-saang mga lugar magpapaulan itong si Bagyong Basyang? Tayo ba dito sa Metro Manila aabutin din? Sa ngayon, ito nga ang bagyong si Basyang ay nandito na, medyo malapit na sa ating landmass o kalupaan. Yung ating mga pinakamalalakas na pag-ulan ay nararanasan ngayong araw hanggang bukas dito po sa eastern section ng Mindanao. Diyan po ang rehiyon ng Caraga at ilang bahagi ng Davao Region, maging dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. At habang kumikilos itong bagyong Basyang, pakaliwa or papunta po or patawid sa ating bansa. Mula bukas naman hanggang sa darating na Sabado, mag-i-extend na yung ating mga pag-ulan dito sa areas ng Zamboanga Peninsula. Ngayon hanggang bukas, meron pa rin tayong mga pag-ulan dito po sa Northern Mindanao. Ang area po ng Central Visayas, Western Visayas, kasama po dyan ng Cebu at Bohol, makakaranas din po ng mga posibleng malalakas na pag-ulan mula ngayon hanggang bukas sa pagpapatuloy pa yan sa darating na Sabado. By Saturday hanggang Sunday, itong bagyong si Basyang ay nandito na sa may area ng Sulusi. Patawid naman po yan dito sa area ng Palawan patungo dyan sa may area ng West Philippine Sea at na kung saan dyan po mararanasan yung ating mga pag-ulan sa areas ng Palawan, natitirang bahagi ng Mimaropa. Dito sa Metro Manila, yung tinatanong mo kanina kung meron bang direktang epekto. Ito po ay hindi natin nakikita magkaroon ng direktang epekto dito sa Metro Manila. Pero pagtawid niyan dito sa area ng Palawan, makikita natin meron tayong inflow ng hangin dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. So yan po yung ating tinatawag na Northeast Monsoon at yung ating shear line na kung saan magpapaulan po yan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, maging sa mga karating lugar nito, ang Calabarzon, Central Luzon, maging dito sa areas ng Bicol Region, kasama na po dyan ang eastern section ng Northern Luzon. Although hindi kasing lakas ng mga pag-ulan natin, dun sa mga areas na malapit sa mismong gitna or malapit sa mismong bagyong Basyang, magdudulot pa rin po yan ng mga pag-ulan at maulap na panahon dito sa Metro Manila ngayong papasok na weekend. So paghandaan din po natin yan. Okay, so kailan ang labas nitong si Bagyong Basyang dito sa Philippine Area of Responsibility, Alvin? Itong bagyong si Basyang ay inaasahan natin na by Sunday ay nandito na nga sa may West Philippine Sea. Meron tayong inaasahang malakas na bugso ng amihan o Northeast Monsoon na kung saan yan po ay magdudulot ng malamig na hangin na magkakaroon ng interaksyon dito sa bagyong Basyang. So possible by Sunday hanggang Monday, habang nandito sa may West Philippine Sea itong bagyong Basyang, nakikita natin ito ng significant na paghina at maaaring bumalik yan sa isang low pressure area or posibleng malusaw bago pa man makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Alvin, hanggang anong signal yung aabutin ng mga kapatid natin na pinaka-maapektuhan at anong araw yung pinaka-crucial na dapat nilang abangan kung saan malalakas na pag-ulan ang dadating? Sa ngayon, yung ating bagyo nga ay nasa tropical storm category. Hindi naman natin ito inaasahan na maging isang typhoon pa or severe tropical storm dahil nasa tropical storm category yan hanggang tropical cyclone wind signal number 2 ang nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa. Particularly, itong mga areas na medyo malapit sa gitna nito, sa kasalukuyan, ito po ang mga rehiyon dito po sa areas ng Siquijor, southeastern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Cebu, maging dito sa Bohol, Surigao del Norte, kasama po dyan ng Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, kasama na po dyan ang Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Misamis Oriental, maging dyan po sa area ng Camiguin, Iligan City, Lanao del Norte, northern portion ng Bukidnon at northeastern portion ng Misamis Occidental. Again, habang kumikilos itong bagyong Basyang, lumilipat din po yung ating mga tropical cyclone wind signal, papalapit po or doon nadadagdagan po yan dito po sa mga areas na pinupuntahan ng center o gitna ng bagyong Basyang. Pero hindi na po natin inaasahan na magkaroon pa tayo ng mas mataas na tropical cyclone wind signal aside from signal number 2.
Maraming salamat. Yan nga pong latest sa bagyong Basyang. Galing po yan sa ating News 5 weather frontliner, Sir Alvin Pura. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.